Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Si Papa po palang nagluto ng almusal namin kaninang umaga. Habang si Mama ay namili nga po siya ng ulam namin para po sa tanghalian. May nagtatrabaho din po kasi dito sa bahay, kaya pati sila ay papakainin namin. Isang araw lang naman po siguro nilang magagawa yung bubong namin. Malayo din po kasi yung uuwian nila. Kaya dadamihan na nga po ni Mama yung lulutuin niya para dito na nga po sila kumain. Itlog at corned beef po pala na may patatas yung niluto ni Papa para po sa almusal namin. At naglagay nga din po siya dito ng mushroom na nakasachet. Susubukan niya nga lang daw po mga kalabs kung ano daw po yung magiging lasa nito. At ayan na nga, luto na rin po yung pang-almusal namin. At pinainit na nga din po ni Papa yung inulam po namin kagabi na dinengdeng. O tara mga kalabs, almusal po tayo! Dito nga po pala muna ako kumuha sa may corned beef na may patatas at saka po mushroom. Parang hindi mga po malalasahan at hindi mga din po malalaman na may nilagay nga po si Papa na mushroom dito. Maliliit lang po kasi yung hiwa ng mushroom at hindi mga din po mapapansin. Sila nga po pala yung magtatrabaho po sa bubong namin mga kalabs. Mga kasamahan po pala sila ng lolo ko po na naglagay po ng trusses dito. At sila na nga lang po yung sinabihan niya na maglalagay po ng bubong namin. Gutter nga po muna yung inuna po nilang nilagay dito. Para hindi na nga daw po sila mahirapan kapag naglagay na daw po sila ng bubong. At eto na nga mga kalabs, binubuhat na po nila yung mga bubong at ilalagay na nga po sa taas. Tinulungan nga po ni Kuya na naka-red si Tito sa pagtataas nga po ng bubong. Pero hindi po sila kasama sa pagtatrabaho. At si Lolo naman po ay dito po siya sa taas nag-aabang at hinihila yung bubong dito. Kulay blue po pala na bubong yung napili ni Papa. Choice nga daw po kasi ito nila Mama nung una. Paborito nga po namin yung color blue mga kalabs Ang galing nga po ni Lolo dahil kahit mag-isa nga po siyang naghihila dito sa taas ay kayang-kaya niya nga po. Habang yung isang tito naman po mga kalabs ay nasa taas dahil nilalagay niya po yung gutter. Grabe at napakainit nga po sa amin mga kalabs. At kawawa naman po si tito na nasa taas Pero sa bagay, alam naman po nila yung ginagawa nila. At nung nailagay na nga po yung ibang gutter mga kalabs, ay itong bubong naman po yung isinunod nilang nilagay. Sabi nga po ni Mama sa kanila ay ang bilis nga daw po nilang maglagay nito pong bubong. At sabi naman nga po ni Tito, oo, dahil mabilis lang namang maglagay ng bubong. At habang nagtatrabaho nga po sila Tito at si Lolo, ay naghahanda na nga po si Mama ng pangtanghalian. Monggo po pala yung lulutuin ni Mama mga kalabs. Tapos hahaluan niya po ito ng 1 kilo mahigit na karne. Dahil pati na nga din po sila nanay ay dito na rin po sila kakain. At para naman daw po mas masarap yung monggo kapag maraming karne. At eto na nga po mga kalabs, luto na nga din po yung monggo at saka po yung karne. Tapos yung mga gulay naman po na nilagay nila Mama dito ay gabi, papaya at saka po talong. At pinanghuli niya nga pong nilagay eto pong malunggay. Papaya nga po yung naisip ni Mama na ilagay niya po dito sa monggo. Dahil namimiss na nga din daw po niya yung ganitong monggo.
At nung magtatanghalian na nga po mga kalabs, ay tinawag na nga din po ni Mama sila Tito at saka po si Lolo. Para nga po makakain na rin. Dito na nga lang po pinakain ni Mama sila sa labas dahil ang init po kasi sa loob ng bahay. Mas presko pa rin po kasi dito sa harap mga kalabs. Tatlo lang naman po silang nagtatrabaho. At dahil naghahanap nga po si Nanang ng gulay, eto nga at binigyan na rin po siya ni Mama ng munggo. At tuwang-tuwa pa nga po si Nanang dahil may ulam na nga daw po sila. Para hindi na nga din daw po siya magluto. At nung tapos na nga pong kumain yung mga nagtatrabaho, ay kumain na nga din po kami. Pero si Papa ay hindi nga po muna siya nakisabay dahil natutulog po siya sa mga oras na yan. Uminom po kasi siya ng gamot dahil nagpapantal na naman po siya. Kaya hinayaan na nga lang po muna siya ni Mama para naman daw po makapagpahinga po siya. Kaya tatlo nga lang po muna kami nila Mama at Kuya na kumain. Masarap din po pala itong munggo na papaya ang sahog. First time lang po kasing nagluto si Mama ng ganito at ngayon ko nga lang din pong natikman. Nung mga bata pa lang daw po kasi sila Mama ay madalas ganito daw po yung inuulam nila, munggo tapos may papaya na sahog. Masarap din po pala mga kalabs, lalo na at may halong karne. Malapot-lapot nga po ito dahil may kasama rin po siyang gabi. At isa nga din po yun sa pampasarap ng munggo. Sa totoo lang ay nakailang sandok nga din po ako ng kanin. Paborito ko po kasi ang munggo kaya napaparami nga din po ako ng kain. Lalo na nga po at masarap po yung pagkaluto ni Mama dito. At kaninang hapon po pala mga kalabs, pagkatapos pong magtrabaho nila Tito at saka po ni Lolo, ay umakyat po kami ni Papa dito po sa taas. Nako nga at hindi nga din daw po alam ni Mama yung pag-alis nila. Nakatulog po kasi si Mama at nag-alarm po siya para po sana ay magpamerienda po siya. Kaya lang nung nagising na nga po si Mama bago po siya nag-alarm, ay sinabi nga po ni Kuya sa kanya na umalis na nga daw po yung mga nagtatrabaho. 2:20 nga daw po sila umalis mga kalabs. Pero si Lolo ko naman na po yung bahala sa kanila. Sa totoo nga lang po mga kalabs ay hindi pa nga po buo yung yero ng bubong namin. Kulang pa nga po ito ng 4 na piraso. Kaya sabi nga po nila Mama at Papa sa susunod daw po na may pera sila, ayun naman daw po yung isusunod po nilang bilhin. Para buo na nga po na malagyan ng bubong. Maraming salamat po sa iyo Lord sa lahat po ng biyaya.